Hello everyone, bago pala ako guys bago ako gagawa ng ibang this is just a short video kasi may nagtatanong guys, sa akin na ang work ko ay isang parang katulong, parang kasambahay, parang household worker. Paano daw ako nakakaipon? Kasi may nagtatanong sa akin, tapos kinikwento ko sa kanya na of course may sarili akong ipon bukod yung pagpapadala ko sa pamilya ko sa Pilipinas. Tapos sabi niya, kasi siya wala talaga siyang naiipon guys. Sabi ko, ako kasi hindi ako nagdi-day off guys. If lumabas ako, nagpapadala ako ng pera, tapos bumili lang ako ng important na personal needs ko. Kung makikita niyo, nagmumukbang ako, bihira yung mukbang ko na sarili kong pera, kasi ako dito may food allowance sa work ko. So, yung mag-grocery kami ng amo ko, food allowance ko yung iba sa alaga ko. Tapos, binabudget ko yung aking pera guys, yung aking sahod. Binubukod ko yung pagpapadala ko sa anak ko, binubukod ko yung para sa tatay ko, binubukod ko yung sa sarili ko, at binubukod ko yung nagtira talaga ako ng in case of emergency, nakabukod din yun. Lahat naka-organize ang aking pera guys kung saan siya mapunta, at hindi ako tao na bumibili ng mga bagay na mamahalin, mga branded. Kung makikita niyo may mga haul ako na personal kong binili, yan ay mga mumurahin lang guys, mga afford. Hindi ako nakakabili ng bagay guys sa sarili ko na umabot ng 1,000 kahit 500 ang isa. Bilo na yan, bilo ng 500 yung mga pinipili ko. Pero pinipili ko siya guys, pero kahit mura siya guys, matibay naman. At saka aanhin mo yung mahal. May mga mahal na mga bagay na hindi naman bagay sa'yo. So, hindi ako, naging practical ako. Ang important sa akin, makaipon. Kasi, ang pag-OFW, pag tumigil na tayo, hindi tayo yung pag-uwi ng Pinas ay pensyonado. Katulad ko na hindi ko na hinuhulugan ang aking SSS kasi nakaka-discourage, lalo na sa mga korap sa Pilipinas. Hindi na ako naghuhulog. So, hindi mo maasahan na magkakapensyon ka sa ganyan. So, kung wala ka talagang ipon na sariling tira, sarili mong pinagpawisan, kaya maging kawawa ka na OFW. So, ako guys, iniisip ko yan. Kaya, kailan lang naman ako nakakaipon guys. Kaya yung pagiging single ko na ngayon, pero hindi naman talaga legally single kasi we are not yet annulled. So, at saka hindi ako gagastos ng pinaghirapan ko sa annulment na yan. Ay nako, pwede naman kung mag-asawa ka o mag-live-in, ganun. Pero yung gagastusin ko yung pinaghirapan ko para doon, no, never. Kasi may pinaglalaanan ako niyan para sa future ko, just in case na hindi na ako mag-abroad. Kaya yun guys, ang ko. At saka hindi nga ako nagdi-day off. Kasi imagine guys, kung magdi-day off ako, magasto sa labas, ilang oras ako sa labas, mahabang oras. Tapos matutokso pa ako sa mga bibilihin. Tapos syempre kung may mga kasama ka, mahiya ka naman na sila bumili tapos ikaw nakatahimik lang sa tagilid. So ikaw din ay bibili din ng mga pagkain kung anong binibili nila. Pero kung ako lang kasi mag-isa guys, satisfied na akong bumili ng pagkain na nasa palengke. So kung nakikita mo niyo, minsan nagmumukbang ako o kumakain pag day off ko, kumakain ako sa isang palengke. Kasi mas gusto kong kumain sa palengke guys. Kasi mas masustansya pa ang pagkain doon kaysa bumili ako ng burger or pizza. Okay naman mga yan ng mga pagkain, pero hindi lagi. Pero ako kasi, naging practical ako, kasi kung bumili ako ng mga ganyan, mas mataas ang babayaran ko kaysa bumili ako sa palengke. Ganun ako guys, naging wise sa pera ko, kasi hindi naman malaki ang sahod ko. At saka, yun nga, kung may sarili din akong kailangan, para meron din ako madudukot. Kaya yun guys, ang sinshare ko sa inyo kung paano ako nakaipon. Basta may ipon ako. Tapos, ngayon nga, pinagplano ko na ipunan ko din yung isa kong anak. Kasi hiwalay ako guys. Tapos nakikita ko kasi na parang
parang hindi siya pinag-iipunan. Kaya sinasabi ko sa isang anak ko na nasa Pilipinas na eldest na under my custody na gawaan niya ng paraan para maipunan, mabangkuhan din namin yung kapatid niya habang nasa abroad pa ako. Yun guys, basta maging wise din kayo sa pera, tsaka huwag magpatukso sa mga bagay na hindi naman importante. Hindi ako nagbibili ng mga accessories guys, ng mga mahalin tong hika ko, mumurahin, mga pansi, kung ano-ano. Mga mumurahin yan guys. Kasi na-experience ko na guys, bumili ng isang mamahaling bagay, gold sa Middle East. Naibinta din guys ng mura. Kaya useless din. Binili mo ng mahal. Pag nagigipit ka, binta mo ng mura. Kaya hindi maganda. Kaya hindi na ako nagbibili ng mga ganyan. So guys, once again, if you're new to my channel, please don't forget to click on the red button for subscribe and ring the bell for notifications para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. I'll see you guys in my next vlog. Wala guys, kumuha lang ako ng thumbnail.